Dako na tayo ngayon sa Kabanata 13 na pinamagatang ang klase sa pisika. So, ang ating mga tauhan dito mga anak ay una si Placido Penitente, Juanito Pelaez, ang mga mag-aaral at ang professor. Para madali nating maintindihan, hahatiin natin sa tatlo ang ating pagtalakay mga anak sa loob ng silid-aralan. Una, tutukuyin natin o aalamin natin ano nga ba ang pisikal na anyo sa loob ng silid-aralan na iyon. Pangalawa, paano natin ilalarawan ang guro? Paano ba siya makisama? Siya ba'y nakakatakot? O paano ang kanyang pamamaraan sa pagtuturo? At ang ikatlo, ano-ano naman ang mga nararanasan ng mga mag-aaral? Sila ba'y nasisihan o sila'y natatakot? Ayan, yan ang ating aalamin ngayon. Uunahin natin ngayon ang pisikal na anyo ng silid-aralan. Masasabi na ito ay maluwag at maaliwalas mga anak. Kasi nga, kumbaga, presko siya. May mga hangin kasing pumapasok sa silid na yon kahit na ang bintana ay may mga rehas. Sabi, ito daw ay may mahabang mesa. Halimbawa, ito yung mahabang mesa mga anak. Ayan. So, nakapatong daw ito sa mga semento. Ayan. Ayan na yan ha. Ang ganda ng drawing ko. So, ito ay yari sa matibay na kahoy. Ito naman, nakatukod na ito ay ang semento para mas higit na matibay. Ngayon, ang mga mag-aaral dito nakaupo sa gilid na to. Okay? Naintindihan? Ngayon, saan banda ang guro o ang professor? Dito, nakaangat ang kanyang plataforma sa mga estudyante. Ibig sabihin, kapag siya ay uupo, kitang-kita siya sapagkat naka-level up ang kanyang kinalalagyan. Sa madaling salita, ang professor dito ay bidang-bida. Kumbaga, may pinakamaliit na stage. Na kapag kaharap daw ang professor na ito, sinasamba ng lahat. Samantalang, pag nakatalikod naman, aba, kinukutya ng kinukutya. Ang tanong, bakit kaya kinukutya? Yan ang ating malalaman mamaya-maya lamang. Pagkatapos naman, pagdating sa mga gamit mga anak, halimbawa, ito yung mga gamit. Kasi pag sinabi nating pisika, ito ay tungkol sa agham. Natural, may mga gamit ito. Ngunit sa pag-aaral na yon ng mga katutubo, mga anak, wala silang nakikitang gamit at hindi nila nagagamit. Bakit kaya? May gamit, oo, pero hindi pinapagamit. Nilalabas lang ang mga gamit kapag may mga exhibit, pinapakita sa mga bisita. Pagkatapos nun, iniimbak doon sa isang lugar na kung saan, kung papansinin, ito naman ay kinakalawang na lang doon. Ang tanong, may matutunan ba? Wala. Samantala, ang guro naman nila ay sinasabing isang batang Dominiko. Bata nga siya mga anak, ngunit siya ay kilala sa pamantasan. Dati siyang nagtuturo sa letran na kung saan kamakailan lamang ay lumipat siya sa puntipikal na pamantasan mga anak. Pagkatapos, kung mapapansin rin natin, sabi, siya ay iginagalang ng mga nakakatandang praile. Ngunit sa mga batang praile, siya mga anak ay kinaiinggitan. 2 taon lamang siya na nagtuturo ng pisika. Okay? Na kung saan ang kanyang pangalan ay sikat o tanyag bang siya ay nagtuturo ng filosofiya. Pero ngayon, ang itinuturo niya na ay pisika. Sabi, siya daw ay kinatatakutan. Bakit kaya? Kasi ang kanyang boses kapag nagsalita na, parang kulog na nagpapayuko sa lahat ng mga kabataan. Okay? At siya ay si Padre Milyon. Si Padre Milyon ay kinatatakutan sapagkat ang kanyang pamamaraan ng pagtuturo mga anak ay kabesote. Malupit ang paring ito kasi kapag nagpapakabisado ito, marahil buong aklat ang ipapakabisado sa iyo. Na kung saan, ang mga mag-aaral naman mga anak,
talaga namang sasakit ang kanilang ulo. Nang umagang iyon, habang kinaladkad ni Placido ang kanyang sapatos na nagpapaingay sa buong klase, itong professor na ito ay masusing sinuri kung saan uupo ang binata sapagkat tatandaan niya ito at pag-iinitan niya. Habang umuupo si Placido sa kanyang kinaupuan, ang kura naman ay nakaisip ng paraan. Yun ay ang paglalagay ng malaking X sa pangalan mismo ng binata. Ang tanong bakit? Wala lang, kasi gusto lang ng professor na ito. Ipinapakita lamang dito na ang makapangyarihan ay ang professor at ang mga mag-aaral ay walang magagawa kundi sumunod na lamang kahit na ginagawa ng professor ay mali. Upang mabigyang diin ang kanyang kalupitan kasi kilala siya bilang isang malupit, tatawagin niya na sana si Placido, ngunit nabulabog ang kanyang atensyon nang may isang mag-aaral na mataba ang nakatulog sa kanyang upuan. Ito ang dahilan kung bakit ang professor ay mas lalong nagalit at nagsabing, "Aba, napakatamad mo, hindi ka pa nga natatawag, nakatulog ka na." Yun ang dahilan kung bakit ang mga mag-aaral ay tuluyang nagtawanan ang kanyang buong klase. Ngayon ang tanong mga anak, bakit nga ba nakatulog ang matabang estudyanteng ito? Sapagkat siya ay naglamay, hindi literal na may patay, kundi naglamay siya sa kanyang sarili sapagkat kinakabisado niya ang mga araling dapat na kabisaduhin. Kaya pagtawag na pagtawag sa kanyang pangalan, alam mo ang ginawa ng matabang lalaking ito. Sumagot agad siya kahit wala pang tanong at hindi pa siya tinatanong sapagkat akala niya siya na ang tinatawag. Ang sabi niya, tinatawag na salamin ang lahat ng ibabaw na pinakinis na inilaan upang gumawa sa pamamagitan ng tilamsik na liwanag ng mga larawang nasa tapat ng nasabing ibabaw na pinakinis. Ang mga bagay-bagay na bumubuo sa mga ibabaw na pinakinis ay nahahati sa mga salaming metal at salaming kristal. Ibig sabihin mga anak, wala pang tanong, aba, naturete na siya at pinangunahan, nagsalita na kaagad siya. Ang dahilan kung bakit mas lalong nagtawanan, nagtinginan ang lahat. Kaya ang sabi ng professor, teka, ang sabi mo, ito ay nahahati sa dalawang kategorya, ang salamin na metal at ang salaming kristal. Dagdag pa ng professor, kung bibigyan kaya kita ng pinutol na kahoy, sabihin na nating kamagong na pinakinis na mabuti at pinahira ng barnes o ng isang perasong marmol na pininturahan ng itim at pinakinis din. Paano mo mauuri ang mga salaming nabanggit? Alam mo, ang matabang ito, pawis na pawis, ngunit hindi nagpahalata. Kailangan niyang itaas ang kanyang kagitingan. Hindi tuloy malaman na ang kanyang kinabisado ay naghalo-halo na sa kanyang isipan dahil sa sobrang kaba. Nubukan niya pa ring magsalta, ngunit nagalit lang ang professor sapagkat iba ang tanong, iba ang kanyang sagot. Nabuhayan lang siya ng loob nang binulungan siya ni Juanito Pilaes, mga anak. Naalala nyo si Juanito Pilaes? Isa siya sa paborito ng mga profesor. Yung pagbulong ni Juanito Pilaes ay mali na kung saan sinabi niya, ang salaming kamagong ay kasama sa mga salaming kahoy. Ang kahoy ay mga punong tulad ng mangga at santol. Yun din ang dahilan kung bakit ang buong klase ay nagtawanan panglalo na ikinagalit ng profesor. Sa madaling salita, itong matabang estudyante na to ay wala na sa kanyang paningin. Ibig sabihin, hindi na siya pinag-iinitan. Ang pinag-iinitan ngayon ay si Juanito Pilaes. Ito namang si Juanito Pilaes, alam mo ang kanyang ginawa? Sinikon niya ngayon si Placido Penitente. Ang sabi niya sa binata, "Uy, turuan mo ko, baka ibagsak ako ng higanteng ito." Sa pangambang, baka mahirap ang tanong sa kanya. At hindi nga siya nagkamali. Bilang mag-aaral, paano nga ba naman niya sasagutin ang isang mahirap na tanong? Pagtanong ng professor kay Juanito Pilaes, nalito siya kung ano ang sagot kasi napakahirap ng tanong. Alam mo ang ginawa ni Juanito? Tinapakan niya si Placido na kung saan umaray na pasigaw ang
binata. Na ang sabi ng professor sa kanya, huli ka na sa klase, nag-ingay ka pa. Yan ang sabi ng professor na nagmamayabang kay Placido. Ang sabi niya, tingnan natin ang husay mo. Ang sabi, sinasabi sa aklat na ang mga salaming metal ay nabubuo sa paghalo ng iba't ibang metal. Totoo ba o hindi? Alam mo ang sagot ni Placido? Ito lang mga anak. Yan po ang sinasabi ng aklat. Kaya ang sabi uli ng professor, wala ka bang gustong malaman liban sa aklat? Ang mga salaming kristal ay binubuo ng lapad na kristal na sa magkabilang mukha ay kininis. Ang isa rito ay pinahira ng tingga. Nota bene, pinahira ng puting tingga. Totoo ba o hindi? Sumagot uli si Placido. Ang sabi niya, yan po ang sinasabi ng aklat. Ang tingga ay isang metal? Ang sabi naman ni Placido, metal po ang sabi ng aklat. Professor na naman ay nagtanong. Sabi niya, ang salitang hinaluan ay nangangahulugan, may kahalong asoge na isa ring metal. Ergo, ang isang salaming kristal ay isang salaming metal. Ergo, ang pag-uuri ay nakalilito. Ergo, ang pag-uuri ay mali. Ergo, paano mo ito maipapaliwanag? Galit na galit ang professor kay Placido. Ang sabi ni Placido, maipapaliwanag ito sa pamamagitan ng hindi tinuloy ang sagot. Kaya ang sabi ng professor, ano, sa pamamagitan ng pagpasok ng huli at pagsigaw sa klase? Ano nga pala ang pangalan mo? Placido Penitente po. Ang sabi niya, heto ang lista ko. Palencia, Palomo, Panganiban, Pedraza, Pelido, Pelaez, Penitente. Aba, Placido Penitente, 15 beses ka na palang lumiban sa klase. Ibig sabihin mga anak, batay sa listahan ng kura, may 15 araw na daw naliban si Placido na ikinagulat ng binata. Kaya ang sabi niya, 4 na beses lang po akong hindi pumasok at panlima ngayon kung minarkahan ninyo ako ng X ang pagiging huli ko. Ang sabi naman ng professor, halimbawa ito yung professor mga anak, ang sabi niya, sa bawat liban mo, halimbawa liliban ka ng unang beses, 1, ito daw ay magdodoble ng 5. Sa bawat liban, tinatantusan ng 5X si Placido Penitente. Kung siya ay may 4 na liban, 4 times 5 equals 20. Kung isasama ngayon ang huli niya sa pagpasok plus 5, ito ay magiging 25. Sa bawat pagko-compute naman na ginagawa ng professor kay Placido, nasasagot niya naman ito ng tama. Kaya ang sabi ng guro sa kanya, mabuti naman at alam mo, kasi kung magkakamali ka, ibabagsak kita sa araw na ito. Kaya nangatwiran ang binata na kung ibagsak niyo po ako, maaari niyong tanggalin ang X sa araw na ito. Ang sabi ng professor, bakit naman? Napakasimple, padre, sapagkat si Placido ay naririto at si Placido Penitente ay wala rito. Kaya ang sabi ng professor sa kanya, aba, may gatas ka pa sa labi, huwag na huwag kang magmamagaling sapagkat wala ka namang nalalaman. Kung meron, suriin mo ang sinasabi ko. Sa madaling salita mga anak, minaliit niya ang kakayahan ng katutubong ito. Hanggang ang kura ay nagsalita na ng piloso pastro. Alam mo mga anak, nagpagting ang tenga ni Placido sapagkat ang ibig sabihin nito ay pangungutya ng mga Espanyol sa mga katutubong katulad niya. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo at tumayo sabay nagsalita. Makinig kayo mga anak, ang sabi ni Placido, tama na padre, iligay na ninyo ang lahat ng X na gusto ninyo, pero wala kayong karapatang tapak-tapakan ang pagkatao ko. Diyan na kayo, matalino at makatarungang profesor, sa inyo na ang klase ninyo at sa akin naman ang karangalan ng pagiging Pilipino ko. Sa madaling salita mga anak, nagalit si Placido sapagkat wala na, below the belt na ang sinasabi ng professor sa kanya. At wala na siyang pakialam kung ano pa ang magiging kahihinatnan ng kanyang pagsagot.
Alam mo mga anak, ang buong klase, ang kanyang mga mag-aaral ay natahimik sa sinabi ni Placido. Samantalang ang professor naman ay napayuko ng ulo. Bakit? Sapagkat alam niya sa sarili niya na may katwiran ang binata. Ngunit dahil nga sila ang makapangyarihan, walang magagawa ang mga mag-aaral na kahit mali ang professor, mananatili pa ring tama. Upang hindi mahalata ang pagkapahiya ng professor sa sinabi ng estudyante, alam mo ang ginawa? Muli niyang iniangat ang kanyang ulo at nagtalakay na lang siya tungkol sa kagandahang asal. Ibig sabihin mga anak, natapos ang aralin na yon na puro sermon mula sa kura. Natigil lamang ang sermon na yon nang ito ay nagbel na, nahudyat na, tapos na ang klase. Bagamat wala silang natutunan tungkol sa asignatura mga anak, may kislap naman sa kanilang mga mata. Bakit? Tila nabunutan sila ng tinik sa kanilang dibdib. Bakit kaya? Takot sila sa propesor. At alam din ng lahat na si Placido ay hindi na papasok pang muli. Para sa kanila, si Placido mga anak ay isang bayani. Ayan, yan lamang ang ating mga pangyayari mula sa kabanatang ito. Thank you for watching.